Hi Aries, mid-month of March 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Aries, mid-month of March. Anong kailangan nyong marinig? Anong gabay ang kailangan marinig ng mga taong ito? Message sa taong makakapakinig nito, Aries, anong kailangan nyong marinig mid-March? Ayun na. Gusto ko sana ikat, pero every time na tumatalo ng kusa, hindi po natin pipigilan. Temperance card, 5 of Pentacles, 9 of Swords, the Magician. Sige, add natin to. Add pa tayo. 4 of Wands. Okay. So, medyo, nahati yung aking nakikita dito. 50-50 yung emotions. Andito yung normal, highs and lows, ups and downs, especially pagdating sa emosyon. Yung kasiyahan at kalungkutan. Andito. Reversal tayo guys every time. Pwede itong mag-apply sa'yo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. I will be honest, unahin natin yung hindi masyadong kagaanan. Merong difficulty ako nakikita. Could be physically, mentally, emotionally, or even financially with the 5 of Pentacles. Yung ilang alalahanin dyan na dito na pag-iisip, parang ang hirap makatulog. May ilang imbalances na paano na magagampanan or maharap ko ba? May solusyon ba? Pinapaalalahanan kayo ng baraha Aries na kalma. The Temperance card, kalmahan nyo lang daw. Huwag kayong mainip, huwag kayong magmadali, huwag kayong ma-pressure na ganito, ganyan. Minsan wala tayong higit na kalaban, kundi paano tayo, yung ilang negative thoughts. The 9 of Swords. Okay, pero Temperance card, balance is the key. Merong purpose, andito ka pa rin sa patuloy mong mission. Merong dahilan kung bakit ang mga sitwasyon ay talaga namang sinusubok tayo minsan. Okay. Okay. Why I'm getting a message dito, if this is about your career, for some of you, just only take what resonate. I will be honest, okay? Ito dito kayo na pag-aalala. Maaring, yes, something will end to make room for something new. Hindi kailangan laliman yung ending. Endings can bring new opportunity, guys. Kaakibat yan. Lagi kayong maniniwala na meron mang magtatapos, merong bagong simula. At hindi kailangan laliman po yun. Maaring kahit sa simpleng ito, kung meron kayong proyekto na tinatakbo ngayon sa inyong negosyo or trabaho, maging ano pa man yan, matatapos nyo. Makukumpleto nyo. The Magician. Merong kompletion. Maharap nyo. Magical. The 4 of Wands, meron kayong isi-celebrate. Kaya naman una pa lang, pinapalalahanan na kayo, huwag niyong bigyang diin yung ilang pag-aalala na ito kasi hindi yan makatutulong. Baka yun pa yung ma-manifest natin. Yung ilang difficulty na parang hindi ko kaya or wag na, wala na. So, hindi raw yun makakatulong. Temperance. Paangatin yung paulit-ulit sa balance. Yung temper, as an Aries, andyan yung init ng emosyon, determinasyon. Nag-iinit kayo at baka mapunta sa pag-init ng ulo. Ayan, especially right now, si Mercury, si Venus, astrologically, right now, this month ay nasa retrograde pace. Kapag naka-retrograde ang isang planeta, hindi kaganda yung flow, parang tulog siya. Si Mars actually, your planet ruler, ay andito pa rin sa post-shadow phase. So, maaaring may ilang drama sa hapon kang kinakaharap. Yung ilang pagsubok sa buhay na lagi mong tatandaan, andito, merong solusyon. The Magician, andito na lahat ng ability mo, yung kakayanan mo, easy-peasy na lang to sa'yo. Kumbaga, lahat ng kasangkapan na kailangan mo, or recado sa menudo, ayan, nagugutom na naman si Moonshot. Hindi, pero meron kang kakayanan, meron kang power, sasalamangkahin mo lang itong ilang ganap na ito. Okay, wag kang iwanan ng pag-aalala. Sapat na pahinga, baka ganun lang to. If this is about your health, hindi po isang health advisor ang Moonchild.
or reversal tayo, baka naiwanan kayo ng pag-aalala sa ilang tao sa inyong paligid pagdating sa kalusugan. Ayan. At ikaw itong higit na nandyan, or ikaw itong higit na mapag-iiwanan ng worry. So, kalma lang. At ito naman ay malalagpasan, pawang test na kakayanin mo. Okay? Ano pa bang ma-add ka dito? Okay, move forward. Move forward lang tayo. Naiiwasan natin yung pressure ng buhay na baka hindi na, nahuhuli ka na, mailang ganap na hindi natin maiwasan. At nagiging negative yung ilang situation. Okay? So, ano ba? Ma-add ko lang din dito na ito yung pagkakataon na hindi the best na bumuo ka ng major decision or big decision mid-month of March. Dahil kasi nga, meron akong difficulty baka magkaroon ka ng, or umangat yung clouded judgment sa'yo. Hindi mo makita yung buong detalye. Hindi sa hindi magiging okay, pero kung kakayanin, or maipagsasantabi, maipagliliban muna ngayong Marso, especially astrologically, sobrang mag-a-apply yung ilang bagay dito. Maiwan ko na kalmahan mo muna. Huwag kang mainip, huwag kang magmadali. Pag-aaralan yung pwede mong pasukin, halimbawa if this is about an investment, agreement or contract, hindi sa hindi magiging okay. Again, ito merong celebration, magical, pero very important na inaalam mo muna ang bawat papasukin mo. Totoo naman, you should always know your business bago ka pa man sumuong. Okay, yun lang naman. Balance, maring kusa ng mga angat sa inyo to yung pagka-balance nyo, yung purpose, yung sense of purpose, kung ano ba yung ilang ganap ngayon. Kung bakit ka nandito pa rin, naglalaban, nakikibaka, sa kabila ng ilang pagsubok minsan sa buhay. Laban lang, tuloy lang. Ngayong mid-March 2025 para sa inyo, Aries. Hi Taurus, mid-March of 2025, ito na po. Ang inyong reading, kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Siyempre pa po, mensaheng gabay lamang mula sa baraha. Hindi ko tatamisan, wag laliman, Taurus. Sa taong nakikinig ngayon, mid-March of 2025, message. Anong kailangan marinig ng mga Taurus ngayon? Taurus, anong kailangan mong marinig? Mensaheng gabay po para sa taong ito. Okay, ayan, makakart natin this time ang inyong baraha. Cut natin into 3. Bakit meron ako nakikitang hair dito? Hair ni Moonchild na lumilipad-lipad. Tayo po ay live na live sa FB. Babalikan ko kayo maya-maya. Kuha lang tayo ng ilang messages. Ayan, sumasama na. The Six of Swords, the King of Cups, Reverse, Taurus. The High Priestess, Reverse. The Chariot, Reverse. So, meron mang ilang reversal cards. Lahat sila as in reverse. Hindi ibig sabihin ay hindi na okay. Meron lang pong kalakip na mensahe. Pero the Star, ito. Lagi kong na-mention kahit pa si Star, ayan. Naka-reverse man yan, Star is still the Star. Kumikinang, kinang ka pa rin. Andyan pa rin yung spark. Okay? O ito yung pinaka-advice. Minsan, kasi, lalo pa, kung meron kayong ilang pinagdadaanan ngayon sa family, sa money, relationship, andito na lahat, Taurus. Tayo po ay general reading, just only take what resonate. But hanggat kaya, you have to stay optimistic. Positive lang tayo with a star. This is a manifestation card. So, i-manifest, i-claim, tanggapin mo na, ipahayag mo na kung ano yung mga gusto mo pang makita, matanggap sa iyong buhay. Kahit paminsan, parang napanghihinaan na dito ng kalooban or parang sa palagay nyo walang progreso, walang magandang nangyayari. Kapit lang kayo. Okay, laban lang. Hindi madali. Maaaring nakakaramdam kayo ng ilang delays or glitch. Again, life in general, andito na lahat Kahit sa simpleng pakiramdam. May ilang imbalances, I will be honest. Okay, pero
ito ay merong dahilan. Itong ilang kabagalan na ito, hindi man agad ngayon, mid-month tayo of March 2025. Halimbawa, meron kayong hinihintay na balita, informasyon, pera, ganap, magkaroon man ng ilang glitch, tension, yes po, or delays talaga, hindi makarating. Hindi ibig sabihin, ay hindi na makararating pa. Merong dahilan. At sa huli, itong kadahilanan na ito, lagi mong iisipin, para rin yan sa iyong higit na ikabubuti. Hindi pa man yan mag-appear or hindi mo pa man yan makita sa una. Sa huli, meron yang merong reason. Okay? Other messages, Taurus, pagdating sa inyong mga emotions, hanggat kaya, mid-month, kakalma tayo. Kalma lang daw tayo. Huwag kayong papangunahan ng minsan kasi lalo sa emosyon, moonchild. Diyan tayo raw madalas natatalo eh. Yung ilang pabigla-bigla or bugso ng ating damdamin. Huwag kayong mainip or huwag niyong sanang mapangat yung pagiging mainitin ng ulo minsan ay sa Taurus. May tendency lalo pa kung hindi umaayon ng ilang sitwasyon at talagang nakakapanggigil minsan ang ilang ganap sa paligid. Uulitin ko, merong dahilan. Okay, merong dahilan. Wala tayong control sa kung ano mang pwedeng ihain sa ating mga pintuan or ng universe, pero meron kang control over dito sa ilang sitwasyon, kung paano mo mapapaangat yung tamang responsibility or kung paano mo pangahawakan itong pwedeng ganap na ito sa iyong buhay. Alam ko may hugot. May hugot. You have to trust your intuition, follow your heart sa part na ito na hindi naman tayo nalulunod sa emosyon. Okay, gamitan mo pa rin, kayo very practical naman practical and realistic kung mag-isip. Okay, other messages, andito ang tuon marahil talaga sa pera, pamilya, or kung kayo may mga anak na, or ito hindi kailangan laliman pero meron kayong something reversal ang energy, pwede itong mag-apply sa'yo or sa ilang family members. Relationship-wise, merong umangat na sikreto, katotohanan, sorpresa, could be positive or negative, I will be honest. Or kayo itong mismo na magsusurpresa para sa mas ikagagaan nung ilang ganap na ito na hindi kadalian for some of you. Okay. Meron akong confusion, frustration, may iwanan ko this time, mid-month of March 2025, Taurus, hanggat kaya, huwag ka munang bumuo ng ilang major, big decision. Okay? Kasi may pagkaligaw akong nakikita. Confusion, ako confused. May ilang indecision, hindi nagiging klaro pa. So, kalma, take it easy. Take everything one day, one step at a time. Okay? For some of you, I will be honest, hindi kailangan laliman, pero something will end to make room for something new. Something ends and something else begins para sa inyo. Ano to? New beginnings mula dito sa ilang tensyon na aking nakikita. Kumbaga, eto nakita nyo ba? May nagtanong kasi kanina, nakita ko yung baraha, transience. I-share ko sa inyo. Meaning, everything is temporary, lilipas yan, lumilipas, kung ano ang pinagdadaanan nyo, especially yung hindi kagaanan na sitwasyon sa relasyon, pero ito ay lilipas. Challenge lang to, guys. Mapangahawakan mo raw, malalabanan, makakayanan. Stay flexible and adaptable sa sitwasyon. Okay? At pagtanggap na ito yung realidad. Walang perfect na relasyon, posisyon, walang perfect na tao, pero meron kang control kung paano mo panghahawakan to, guys. Okay, maaaring meron katotohanan na umangat. Or, ayan, the High Priestess. Mula dito sa ilang imbalance. For some of you, I will be straightforward. The Six of Swords. Lalo pa, if this is about your love life, love sector, at meron kayong, ito yung hinihintay ng ilan. Maaaring merong magbalik. Lalo pa kung hindi kayo naiwanan nung closure na maganda or meron kayong unfinished business pa. Kahit over the net ito, maaaring mapaangat ang yung connection or reconnection, reunion. Why not? Okay. Okay.
ayun lang, may challenge ako nakikita pero again, kung sa mga pagkakataong ito, Moonchild, parang ang hirap maniwala na merong spark, merong liwanag sa tala. Dahil Priestess, minsan nababaliwala or nai-ignore natin yung mas tama or mas balanse na pwede mong gawin ngayon. Iangat mo ito lahat sa kanya. Sa mga pagkakataon na parang ang hirap harapin ng life, samahan ng patuloy na dasal, Taurus. Pray tayo. Alam naman natin how powerful ang prayer. At yung opportunity, yung pag-angat ng positive possibility nandito, huwag tayong papatalo. Okay? Sa kung ano mang pwedeng ihain ng mundo, ma-handle. May solusyon, may resolusyon, may reconciliation, maayos. Pawang challenge. Parang itetest ngayon ang inyong mga commitments or relationship. I will be honest. Pero ulitin ko, take it easy. Don't be too hard sa inyong mga sarili or sa ilang taong ito sa inyong paligid. Walang perfect. Pagtanggap at pagsabay na ito malalagpasan nyo rin. Move forward, Taurus. Ito yung umaangat para sa inyo. Mid-March of 2025. Hi, Gemini. Mid-month of March 2025. Mid-March 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice para sa inyo. Anong kailangan nyong marinig ngayon? Gemini, sa taong nakikinig ngayon, message. Mensaheng gabay lamang po para sa mga Gemini na maaaring makapakinig nito. Guidance advice para sa taong ito. Ikakat sana natin pero may kusa ng umangat Hindi natin pipigilan, Gemini. Add pa tayo, 5 of Swords, Reverse. Gemini, sa taong nakikinig ngayon, anong guidance advice ang marapat marinig ng taong ito? Ayun na, kumpul na. Kumpul na. The 5 of Swords. The 4 of Pentacles. Natin pipigilan, the Hangman. Reverse, the 9 of Swords. The 4 of Wands, reverse, the Devil. Hindi po kailangan katakutan or laliman. May kalakip lang po na mensahe and the 4 of Swords. 9 and 4 of Swords. Okay. So, unang-una ko nakita dito, guys. Alam nyo, hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero kanina ko pa na-mention yung ilang bakit hindi tayo masyadong napagtutulog lately. Or hindi man, could be physically, mentally, emotionally, kasi meron tayong isipin. Meron ba kayong isipin? Lahat tayo may isipin, Moonchild. Could be about, ito, general reading, money, relationship, your career, andito na lahat. Just only take what resonate. Kahit pare-pareho kayong Gemini, ang bawat isa pa rin po yung magkakaiba. Pero, okay. Kalmahan nyo yung mga sarili. Kasi baka nasosobrahan kayo sa, alam nyo yun, sa focus, sa concentration na ang ganda. Pero baka masyado tayo nagiging hard sa ating mga self, sa inyong mga self, Gemini. The 4 of Swords. Recharge your batteries kung kinakailangan. Pahinga, pakiramdaman ng inyong mga sarili. Kung saan kayo, the Devil. Ayan, yung kung saan kayo may ilang unhealthy patterns, unhealthy ways, approach. Meron ba kayong certain addictions, certain ganap sa buhay na wala namang perfect. Wala namang perfect. Nagkakamali tayo, humaharap tayo sa ilang imbalances, nakakabuo tayo ng ilang desisyon na hindi okay, pero pinapaalalahanan ka ng baraha dito, okay? Na malalabanan mo itong ilang demonyo na to. Okay? Pero ito ay isang proseso, lalo pa for some of you na hindi nagiging madali or magaan kung paano ito panghawakan. Okay? Other messages, babalikan ko yung pagdating sa inyong mga career, kung meron kayong hinihintay, or ito marahil naramdaman na for some of you, nagkaroon ng tension sa inyong workplace, the 5 of Swords, the Hangman, at dito na pag-isip kayo, mid-month of March, meron kayong merong umangat na kahit sa simpleng balita, impormasyon, may ilang importanteng ganap. Okay, may kaugnayan ito sa inyong kinakaharap. If ever hindi to, pero sige, add ko. When it comes to career, claim natin, na andito 4 of Pentacles, yung security.
yung security na deserve nyo. Meron ako nakikitang, kahit pa natagalan ito, kasi baka nadama na ng ilan na pagdaanan na. I-claim natin na ngayon, mid-March ay yung growth, security, professional growth, or ito yung gusto nyo makita. Andito, nag-iinat ang inyong damdamin, emosyon sa inyong mga buhay karera. Andito yung focus. At minsan, andyan, naiiwan na tayo ng pangamba. Hindi na pagtutulog. Andito nga yung focus, concentration, attention na ang ganda. Pero kalma daw. Kalma. At, ayun. Kasi baka may ilang ganap dyan. Meron ba? Napatanong si Muncha. I'm getting a message na may ilang tension, conflict na naganap or magaganap. I will be straightforward kahit sa simpleng pakiramdam sa inyong mga buhay paggawa na hindi madali pang hawakan. Take it easy. If this is something malalim, guys, ipoproseso unti-unti. Magpapahinga muna, magpapalamig. Hang ka lang dyan, the hangman. Or talagang kung mahirap ito, something na ang hirap pang hawakan, surrender nyo ito lahat sa Kanya. Samahan ng patuloy na dasal. Darkness over light ang umaangat dito. Siyempre, papaangatin natin yung kaliwanagan. Mas makapag-iisip tayo, totoo naman, no? Kapag nakakapag-recharge tayo ng ating mga baterya, nang mas may klaro. So, pahintulutan nyo ang sarili na kung kailangan nyo munang mag-pause, mag-step back, gawin yun. Especially, kung mag-apply na meron bang naganap na hindi lang tensyon pero culmination, may pagtatapos or merong matatapos, hindi kailangan laliman or katakutan, maaaring ito yung ilang unhealthy na hindi nyo pa man matanggap agad sa una, unhealthy situation, ayan, yung ilang demonyo, ayan, para rin yan sa huli, sa inyong higit na ikabubuti. Maaaring sinagip kayo dyan. Hindi kayo para dyan. For some of you, just only take what resonate. Or ito na yung sign for some of you. Andyan ka pa ba sa posisyon o relasyon, life in general, na kung saan ay napapangibabawan kayo ng seguridad, ng security, ng comfort, ng stability. Sa part na yun, guys, kayong higit na makapagsasabi. Do some reflection sa inyong pinagdadaanan. Ano? Kung hindi na, at parang sandali, naiiwanan kayo ng stress lang dito, maybe this is a sign to let go. Release. Ito, yung ilang unhealthy patterns. Okay, other messages, Muncha, di ako makarelate. Ayan. Dito tayo, family sector, 4 and 4, nakikita ko. May ilang ganap dyan. Baka dyan kayo higit na nag-iiwan ng enerhiya ngayon. Mid-month po tayo. May ilang gusto kayong ayusin. Sa mas practical, could be about your physical home. Meron kayong, dumadaan ba kayo sa house renovation ngayon? Or merong pag-move? Or kahit sa simpleng ilang repairs, pag-aayos. Andyan, nakakapagod yan. Yung ilang isipin, syempre kaakibat na yan ng pera. So, kalma lang din. Yun din yung may iwan ko. If hindi yun mag-apply, could be one of your family member. Reversal yung energy, merong mangailangan or kayo itong mangailangan. Ayan. Ano to? May solusyon, guys. Maging klaro lang kayo sa isa't isa. Yung suporta sa pamilya ay mapaangat sana. Okay? May challenge, yes. Ups and downs ng buhay, hindi nagiging madali lately, pero laban lang tayo. Laban lang tayo. At tulungan. Tulungan at sapat na pag-unawa, suporta sa ilang taong ito sa inyong paligid. Or tulungan din ang sarili na i-divert ang energy sa mas may kalma, mas masasaya. Alam ko madaling sabihin na naman yan, Moonchild, mahirap gawin. Pero yung attention nyo, ang dami. Parang mekos-mekos na dito. Halo-halong emosyon. So, isa-isa lang tayo, isa ka lang. Kalmahan mo. Very important na huwag mo rin pababayaan ng iyong physical na aspeto or yung iyong mental health. Very important yan. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Again, pero deserve mo yung may pagkakalma, yung peace of mind, yung justice na balanse ang mga sitwasyon nang walang pagkakulang or pagkasobra. Ito yung umaangat na may hugot pa para sa inyo mid-month of March 2025, Gemini. Hi Cancer, mid-month of March 2025, mid-March 2025,
ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice na marahil kailangan yung marinig ngayon, Cancer. Sa taong nakikinig ngayon, message. Mid-March, Cancer, anong kailangan mong marinig? Mensaheng gabay para sa'yo. Mid-March. Sa taong nakikinig ngayon, Cancer, anong kailangan yung marinig? Mensaheng gabay lamang po. Okay, cut natin ito into 3. Tayo po ay live na live sa FB. Salamat sa ilang nakikitambay. Okay, we'll be straightforward, Cancer. The 10 of Cups, reverse. The 3 of Pentacles, the Hermit, reverse. 3 and 3 of Cups, reverse. The 8 of Swords, and the Queen of Cups. Ayun, buti humabol si Queen of Cups. Kasi, I will be honest, Cancer, may ilang tension akong nakikita. Na hindi madali. Reversal ang enerhiya natin. Pwede itong sa inyo mismo mag-apply. Kahit sa simpleng pakiramdam. Yung ilang imbalances na wala namang perfect eh. Minsan hindi talaga nagkakasabay. At ito nagkakaroon ng ilang kadiliman. Or nako-confuse tayo, na-overwhelm tayo sa ilang situation, hindi natin alam gagawin. As a Cancer myself, I will be honest, the 10 of Cups, 3 of Cups reverse, maaring meron kahit sa simpleng tensyon, especially when it comes to your family or home sector, or relationship-wise, okay, may mga pamilya na, asawa. Ayan. Ano yan? At one point, especially, si Venus, and si Mercury, Venus, the planet of love, and Mercury, the planet of communication, right now po, mid-month, especially, ay naka-retrograde pace. Astrologically, kapag naka-retrograde ang isang planeta, maaaring makaramdam tayo dyan ng pagkabagal, parang tulog siya, kumbaga, hindi ganun kaganda yung flow. So, maaaring merong tension, drama to. Maaaring may ilang issue, drama-rama sa hapon, na hindi madali. Kahit sa simpleng tension to, guys, hindi kailangan laliman. Or miscommunication, disagreements, hindi madali. Pero kailangan nating i-push, kailangan dito mapaangat yung kaliwanagan. Okay? The Hermit, pinapaalalahanan ka dito, Cancer, na ano man ang kinakaharap mo ngayon, 3 and 3, paangatin ang iyong boses, hindi ka dito nag-iisa. Someone older, could be a parent, your guardian, or a mentor na matatawag. Merong handang sumuporta, pero minsan kailangan lang din natin paangatin ang ating boses. Okay? Queen of Cups, kayo na to. Meron kayong balance approach dyan, hindi nyo pa man yan ma-realize. Kailangan nyo lang arukin, hugutin. Minsan kasi sa sobrang, ilang pinagdadaanan natin sa buhay, parang ang hirap i-handle ng ilang sitwasyon. At dito, nagkakaroon tayo ng ilang, parang sandali, ayoko na, wag na. Ilang negativity, negative energy, negative thoughts. Minsan wala tayong higit na kalaban, kundi ang ating mga sarili. Merong ilang tao dito, Cancer, hindi ka nag-iisa. Kung meron kang ilang kaibigan, katrabaho, may suporta. Hindi mo kailangan sarili niya ng problema. Sobrang, parang nakaka-relate si Moonchild as a Cancer myself. Hindi nagiging madali lately, pero kailangan mong maging matatag. Kailangan mo mapaangat yung kakayanan mo dyan. Meron kang kakayanan. Or sa mas practical, Moonchild, wala talaga akong malapitan. Iisa lang ako. Iangat mo ito sa kanya. Okay? I-surrender mo ito lahat sa kanya, itong ilang pinagdadaanan mo. Alam naman natin how powerful ang prayer. Pray lang natin na merong solusyon, malalagpasan ito. Parang tinatest ka ngayon ng buhay. Isa itong test, parte ng iyong mission. Merong purpose. Okay, dyan ka higit na patatatagin pa ng life. Sa mas practical, maaring kung hindi mag-apply, meron ako nakikitang connection, reconnection, reunion. Yung sa ilang na-mention ko,
family, your siblings, or workmates, andito na lahat eh. Maaaring merong travel po ba? 3-3. It doesn't matter naman kung ito ay long or short distance travel. Kahit short trips lang ito, why not? Baka ito yung paraan, lalo kung mapapaangat mo yung boses mo, uy, labas naman tayo, baka makatulong, parang ganon. Magpalamig tayo, magpahangin tayo sa labas para makahinga ka sa ilang isipin na ito, hindi ka nag-iisa. Okay? Andito, maibabalanse ang ilang bagay. Maibabalanse. Hi. Patawa. Nakarelate si Moonchild eh. Do some reflection, Cancer. Pag nilay-nilayan ng iyong sitwasyon. Kung kailangan, sabi ko nga, papaangatin ng boses, minsan kasi sinasarili eh. Nagsasarili sa isipan. Hindi pinapaangat yung ilang concern na hindi madali yan. Okay, lalo if this is something mabigat. Okay? So, yun lang naman. Ni-encourage ka ng baraha dito na andito yung lakas mo. Basta andyan lang din yung willingness mo na maiwas to or maibalanse ang ilang sitwasyon. Yung approach mo kung paano mo i-handle ang mga bagay, aangat. Okay? Aangat yung fulfillment. Yung happiness na deserve mo. So, kung sa ngayon, parang ang low-key, private, talagang walang energy, kalmahan mo lang. Don't be too hard sa iyong sarili. Huwag kang pangibabawan ng negativity. At mag-isip tayo hanggat kaya, positive lang. At mayroong ilang potential tayo nakikita dito na siyang pwedeng umangat at makatulong sa inyong kinakaharap. Ito yung umaangat para sa inyo mid-month of March 2025, Cancer. Hi Leo, mid-month of March 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Sa taong nakikinig ngayon, Leo, anong mensahe? Ayan, mensaheng gabayang kailangan yung marinig. Ngayon, message. Leo, advice para sa mga taong maaaring makapakinig nito. Sa taong nakikinig ngayon, ayan, at pa tayo, Leo, guidance this mid-March 2025. Anong kailangan mong marinig? Leo, sa taong nakikinig ngayon. Message. Patawarin po sa ilang ingay. Leo, ayan, pa isa-isa ang umaangat. Hindi natin pipigilan. Gusto ko sanang ikat, pero tumatalon sila ngayon para sa inyo. Para sa'yo, Leo, anong kailangan mo pang marinig? Okay. I feel na kailangan mo pang dagdagan. First, ayan na. Eto na. So, isahin natin. 3 of Pentacles. Uy. So, isahin natin. We'll be straightforward. 5 of Swords. 5 of Wands. Reverse. The King of Wands. King and Queen of Wands. With the King and... Ayan, kumakanta na naman si Moonchild. 10 of Pentacles. The 2 of Swords. 9 of Wands. The Page of Wands. So, umaangat dito ang fire. As a fire sign, Leo. Ayusin lang natin ng bahagya. Ayan. Andito yung init. Yung inyong lakas, yung strength, na patuloy niyong magampanan yung ilang, eto na, the 9 of Wands. Kita mo na may hawak kayo. Patuloy niyong pinangahawakan, hinahandle ang ilang sitwasyon na hindi sa lahat ng pagkakataon madali. Wala namang madali sa buhay. Madalas, ayan, may ilang glitch, may ilang delays, may ilang tension. I will be honest, 5 and 5. 5 of Wands, 5 of Swords, pero ito ay kakayanin. Lahat dito halos sila nakahawa kayo eh. Meron kayong iniiwanan ng proteksyon, mapabuhay relasyon man ito or sa inyong mga posisyon when it comes to work, career. Leo, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. May kanya-kanya kayong tinatahak. Siyempre pa, kung saan kayo naglalaan o nag-iiwan ng higit na prioridad ngayon, baka dito to mag-apply. Life in general. Just only take what resonate po. Pero yung power,
Power nyo nandito. Andito. Nag-iinit as I've mentioned. Sige, isa-isahin natin. Unahin ko, when it comes to your money sector, money-wise. Kung andito ang difficulty, yung challenge, yung struggle, the Ten of Pentacles, this is a great sign na ayan, merong abundance, i-claim na natin, pero hindi ito marahil nagiging madali na makamit or makarating sa inyo. Halimbawa, Three of Pentacles, baka dito nagkakaroon ng tension. Ito reversal po, Leo. Pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Halimbawa, merong kayong pagkakautang or merong sa inyo ay pagkukulang. So, maaring dito nagkakaroon ng difficulty. Parang ang hirap niyang i-handle. Okay? Natatagalan. Pero meron niyang dahilan. Makakarating yan sa tamang pagkakataon. Okay? Merong dahilan. May hugot kasi ang bawat isa. Huwag kayong mag-alala. Merong chance, babalik yan. Or matutugunan, maharap niyo yan. Malalagpasan. Merong solusyon, guys. Test dito ang inyong mga PC or yung paraan nyo, paano nyo i-handle ang inyong approach sa responsibility or obligations na ito. Stay practical daw po and realistic sa inyong mga paraan. Okay? Huwag kayong sabi ko nga, andito yung init. Baka ito yung pinaka-advice kasi. Dahil sa ilang tension, conflict, or parang ang bagal ng sitwasyon, sumasang-ayon ng ilang ingay, patawarin po. Dito napanghihinaan kayo ng enerhiya. Nababawasan yung kumpiyansa na magagawa nyo or malalagpasan nyo ang mga bagay na ito na hindi kadalian. So, yun yung pinaka-advice. Confidence. Okay? Confidence is the key. At yung pagiging positibo nyo. Walang ihahain sa inyo ang universe, ang buhay, na hindi nyo kakayanin. Yun lagi yung ating iisipin. Madaling isipin, Moonchild, mahirap ang hawakan, pero wala tayong wala tayong control sa kung anong pwedeng ihain sa atin ng buhay, pero meron ka daw control kung paano mo ito i-handle ngayon. Yun naman yung mahalaga. At dito kapag nalagpasan na kayanan, Page of Wands, King and Queen of Wands, manatili sa inyo yung hindi lang kumpiyansa, pero yung determination, inspiration, motivation na ilaban, panghawakan ang buhay. At yan po, yung pagtitiis nyo, yung paraan nyo, paano nyo pinanghawakan ng sitwasyon, hindi yan nababaliwala. Diyan napapasok ito yung Ten of Pentacles, yung abundance, yung opportunity na pwedeng mag-flow, pumasok para sa inyong buhay. Huwag kayong sumuko, laban lang tayo. Ayan na naman, ang daling sabihin yan, Moonchild. Pero sabi ko sa inyo, tinitest ang inyong focus or yung init dyan, yung fire in you as a Leo, o yung willingness nyo kung paano kayo nag-handle or yung commitment, okay, sa inyong ginagawa, maging ano pa man yan. Huwag nyong sukuan. Maipapanalo nyo ang laban. Ito'y pawang test, parang iti-test ang inyong paraan talaga dito. Okay? Okay, ano pa bang ma-add ko dito? If ever meron talaga kayong halimbawa kinakaharap na hindi po isang legal advisor ang Moonchild, pero nakakakita kasi ako ng tension dito, conflict, na hopefully hindi na ito something malalim na mapunta sa disagreements or even legal issues, legal matters. Naring para sa ilan, kung meron kayong talagang kinakaharap na ganyan, ano na yun? Yung na-mention ko, paniwalaan ng inyong kakayanan, maipapanalo nyo to. Okay, ilaban natin yan. Matatanggap nyo yung tamang hostisya. Ayan. Ano yan? Laban lang tayo. Malalagpasan, makakayanan ng sitwasyon. Take it easy. Take everything one day, one step at a time. Patuloy mong paangatin yung tiwala. Na meron ka, syempre unang-una na dyan, sabi ko nga sa yung sarili, tiwala sa proseso,
at yung tiwala mo sa Kanya. The Page of Wands, this is about your spiritual connection. Maging ano pa man po ang iyong religion or pagdating sa iyong faith, sa ating nag-iisang Creator, si Lord, dasal lang, okay? Samahan ng patuloy na dasal. At makakayanan, malalagpasan mo ito. Ito yung umaangat na messages na may hugot pa para sa inyo. Mid-March 2025. Leo. Hi Virgo, mid-month of March 2025, mid-March 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo Virgo. Anong kailangan nyong marinig ngayon? Para sa taong nakikinig ngayon, guidance po para sa kanya, message. Virgo, anong gabay, marahil ang kailangan nating maiparating sa taong ito na nakikinig ngayon, Virgo, mid-March. Okay, cut natin ito para sa inyo this time. Kukunin lang po natin yung pinaka-message. Will be straightforward. The Ten of Swords. The Four of Pentacles. Seven of Wands. Six of Cups reverse. The Fool. The Sun. Okay. Virgo, hindi ko tatamisan. Huwag laliman. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. I will be honest. Maaring may ilang... Kanina ko pa na mention yung low-key. Kung nakakapakinig na kayo sa ilang unang signs. Tayo po ay live na live sa FB. Astrologically kasi may ilan tayong planets ongoing retrograde ngayon. Kapag naka-retrograde ang isang planeta, marami. Si Venus, si Mars, si Jupiter, si Mercury. So, dito nararamdaman natin, may pagka-low-key. The Sun is in reverse. The Ten of Swords, ito kita mo siya, may 10 espada na nakadagan. So, this is something na hindi madali panghawakan. Maaring painful ito for some of you. Guys, hindi isang medical advisor ang Moonchild. Could be physically, mentally, emotionally, or even spiritually ang low-key nung pakiramdam. Parang hindi nagiging okay ang ilang sitwasyon. Kahit sa simpleng emosyon, hindi po kailangan laliman, okay? Pero kahit sa simpleng distractions ito, or nadidistract kayo, or dito napapangibabawan nung stress, okay, nung enerhiya na hindi okay. Virgo, if ever mag-apply ito, buhay, karera man, relasyon, I'm getting a message na ito yung ngayon, okay? Focus muna kayo sa inyong mga sarili. Kasi paano nga naman natin maharap itong buhay? Yung pinaglalaban nyo pa. Yung hinihintay ng ilan pa. Sa posisyon man o relasyon, kung kayo mismo ay hindi na pala okay. Kung meron na kayong pinagdadaanan. So, ayaw naman natin makalimutan yung ikaw. Focus on you, more on self-care, self-love. Hindi sa magiging selfish ka dyan. Pero paano mo maharap ito? Yung ilang, if ever meron talagang visible problem, tension, kung hindi ka okay. Kung ikaw mismo, ang low-key ng energies. So, anong gagawin natin, Moonchild? Recharge your batteries muna. The Sun is in reverse. The Ten of Swords. Pahinga. Naipapahinga to. Re-recharge lang natin. Okay? Mapapahilom ito. Pero ito ay isang proseso. Iba-iba tayo ng hugot. Iba-iba ng paraan. Kung paano ka dadaan sa healing process. Maaaring ito yung may kaugnayan, especially rin sa relationship, partnership, sa ilang pamilya. Parang naiwanan kayo dito ng isipin. Or worse nga, ayan. Parang painful yung distractions na ito. Hindi siya naging okay. Somehow, for some of you, baka naramdaman na ito. Kaya nahatak natin yung enerhiya na hindi kayo okay. So, kalma. Papakiramdaman ng sarili. Sa part na ito, guys, kayong higit po na makapagsasabi. Listen to your body. Okay? Always listen to your body. Kung kailangan yung
Mapag-isa muna, gawin yun pag nilay-nilayan ng inyong sitwasyon. Para sa ilan, okay, merong nagtapos, merong matatapos. Hindi kailangan laliman yun. Something will end to make room for something new. Kasi, ayun na. Hanggang doon na lang. Lalo, eto, baka dyan kayo higat na maiwanan ng pain. Physically, mentally, ang hirap niyang i-handle. Pero lagi mong tatandaan na ito ay merong dahilan. Okay? Merong dahilan. Kung meron mang matatapos, merong bagong simula. Huwag kang panghihinaan ng kalooban. Ayan. Alam ko, diretso si Moonshot, pero ayan, ito ang aking maiiwan. Huwag kayong, ito, patuloy na proteksyon sa relasyon o sa inyong buhay. Other messages, the Sun and the Fool, both are in reverse. Kalmahan nyo lang yung bawat decisions or pag-action nyo. Ngayong mid-month of March, not the best time para bumuo kayo ng pabigla or padalos-dalos na desisyon. Hindi sa hindi magiging okay, pero pinapaalalahanan kayo ng baraha. Kung wala talagang options, Moonshot, kailangan ko nang bumuo ng desisyon eh. So, pag-aaralan muna. As a Virgo, this is not something magiging problema. Very detailed-oriented kayo. Nagtatanong naman kayo. Paangat din ng boses, okay? Para lang alam nyo kung ano yung tatahakin nyo or papasukin nyo. Yun lang naman. Okay. So, maaring, ayun lang, tension, conflict, stress, drama. Maaring higit kayong maging extra sensitive, emotional, ngayong mid-month, na hindi masama. Your feelings are valid, Virgo, lalo kung meron kang pinagdadaanan. At lagi mong tatandaan, ayan kasi gusto mo lang matanggap or makamit yung comfort, yung security, yung stability, yung pagka-healthy ng relasyon. Pero ito ay isang proseso. Hindi natin kailangan pangunahan or madaliin ng mga bagay-bagay. Wala naman kasing perfect sa ating buhay. Pagtanggap lang din kung ano yung naganap na or kung anong pwede mo pang kaharapin. Pagtanggap na meron tong dahilan. Okay? Sabay lang tayo. Everything is temporary. Uusad ka. Gagalaw, may movements. Huwag kang ma-stalk dyan. Pero hindi ko sinasabi, sabi ko nga, kung kailangan mo munang mag-pause, gawin yun. Hindi mo kailangan madaliin. Ito ay isang proseso. Iba-iba tayo ng healing process. Alam ko, hindi madali, pero mapangahawakan mo ito. Okay? Laban lang. Hindi ka dito nag-iisa. Baka ito yung pinaka-advice din. 7 of Wands. May ilang nagpo-protekta. Ayan, may protection. You are being guided and protected, Virgo. Laban lang, tuloy lang tayo. Ito yung umaangat para sa inyo, mid-March 2025, Virgo. Hello, Libra. Mid-March, mid-month of 2025, March 2025. Ito na po ang inyong reading. Anong kailangan marinig ng mga Libra ngayon? Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice para sa inyo. Will be straightforward, Libra. Anong guidance, advice ang marahil kailangan marinig ng mga taong ito? Message. Mid-March 2025, Libra. Kuha lang tayo ng ilang guidance para sa inyo. Hindi ko maipakita yung pag-shuffle, guys, kasi andito yung camera. Tayo pa live na live. So, YT, ayan, may bumabagsak. Isa-isahin natin. Libra. Guidance para sa mga taong ito. Mid-March. Sa taong nakikinig o sa taong maaaring makapakinig nito, Libra. Okay. Gusto sana natin ikat pero may mga tumalo na kasi. Ayan So, isahin natin. The 9 of Wands. The 9 and 9. 9 of Swords, Reverse. The 7 of Cups, medyo marami na pala ito. Reverse. The World, Reverse. The Tower, Reverse. Okay, so nakakakuha tayo ng ilang reversal cards, guys, pero hindi ibig sabihin ay hindi na okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe.
The Star, Queen of Pentacles, reverse. Okay, Libra. Meron bang ito, tayo po ay general reading, just only take what resonate. Meron ba kayong ilang inaasikaso, inaayos, or meron kayong hinihintay? Ayan. Reversal ang enerhiya, pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Maring nagkakaroon ng ilang delays, ng ilang glitch, especially kung ito'y may kaugnayan sa the world, sa ibang bansa or sa trabaho. Pero tayo ay general reading again. Hindi kailangan mag-apply ang lahat ng sitwasyon kahit pare-pareho kayo ng sign Libra, ang bawat isa po ay magkakaiba. Ayan. Stay positive. Ayan, madalas naririnig kay Moonchild ito. Sa kung ano mang pwedeng hinihintay, especially kung mag-apply yun. Minsan nakakainip, diba? Nakakagigil. Ayan. Baka mag-init ang ulo niya dito or syempre pa, tao lang tayo, yung maunahan kayo ng emosyon. Dahil nga parang natatagalan or may pagkabagal sa progreso, sa proseso, pero ito po ay may dahilan. Oo. Kahit pa hindi mo makita yung dahilan ngayon, yun lang yung lagi natin daw iisipin. Na ang mga bagay-bagay na inihahain sa atin ng universe, or the world, rather, ito ay merong dahilan. The world. This one is in reverse. Umiikot yan. Umiikot. Okay? Hindi man umaayon ngayon ng ilang sitwasyon, merong dahilan. At sa huli, lagi mong tatandaan, the 9 of Wands. Parte ito ng iyong mission. Parte ito ng ilang lesson na kailangan mo talagang mapaangat eh. Meron at meron ka dyang aral, meron at merong resulta na makikita. Parang ang hirap man paniwalaan ngayon, pero sa huli, ano mang pinagdadaanan mo right now, para rin po yan sa iyong higit na ikabubuti. Lalo pa kung ngayon pa lang, kumbaga, itetest ang iyong PC or kung paano mo i-handle ang ilang sitwasyon. Okay? Kung paano mo pinanghawakan ng ilang bagay, mid-March, may hugot, Libra. Hindi nagiging madali, maaaring may ilang difficulty tayong nakikita. Hindi rin naman kailangan laliman yung bawat messages, kahit sa simpleng lang ito, impormasyon or talagang hinihintay nyo na proseso, progreso, travel documents pa ito, visa. Ayan, naalala ko si Miss Libra, live na live. Miss Libra, nandyan ka pa ba? Si Miss Libra, kasi andito tayo. Meron tayong tanungan session. At nag-appear sa baraha, yung ilang tanong niya, parang para sa'yo ata Miss Libra to. Pero anyway, halimbawa, the world, ayun na, passport, visa, travel documents, or even for some legal documents ba ito na ilang inaasikaso nyo, maaaring natatagalan lang po. Pero pagkatiwalaan nyo lang yung proseso, syempre papagkatiwalaan nyo ang inyong sarili. The Star, manifestation card. This one is in reverse. Alisin yung ilang negativity. Minsan wala tayong higit na kalaban kung paano tayo mag-isip lang. At syempre itataas ito sa Kanya. Hindi lang sa mga tala or sa universe or the world rather. Pero sa ating nag-iisang creator, si Lord, maging ano pa man po ang iyong faith, samahan lang ito ng dasal. Okay, syempre, lalo, sasamahan ng pagkilos, oo. Lalo kung nailakad, ito naman nanlalaban kayo the 9 of Wands. Hawak-hawak nyo binibigyan nyo ng paglaban, na ang ganda. Huwag nyo lang sukuan. Okay, other messages kung hindi yan mag-apply, the Tower. Maaring may ilang, sa mas practical pa rin tayo, sa travel, it doesn't matter naman po kung ito ay long or short distance travel. Sa pagbiyahe nyo na ito, maaring meron kayong hindi inaasahan or aasahan na ilang glitch, ilang delays, or pagka-traffic, ayan, sa mas practical bilang astrologically, si Mercury, the planet of communication, transportation, technology, ay right now, currently in retrograde phase. So kapag siya ay naka-retrograde, merong tendency ng ilang delays talaga na sobrang mag-a-apply po sa ilang barahang umaangat sa'yo. So anong kailangan natin gawin dito? Habaan ng iyong PC. Well, as a Libra, this is not something magiging mahirap para sa'yo because you're all about balance. May ibabalanse ng walang pagkasobra or pagkakulang. Kumbaga, itetest ang iyong pasensya. Oo. So, expect the unexpected. Yes po, the Tower ay narito. So, stay flexible and adaptable sa sitwasyon.
Ayun lang naman. Okay, other messages kung hindi pa rin yan mag-apply. Ayan. Busy. And yung productivity andito. At baka naman, makalimutan mo naman yung ikaw. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. The 9 of Swords, 9 of Wands. Could be physically, mentally, emotionally. Baka nakaka-drain na palang yung ilang bagay. So, pakiramdaman po ang inyong mga sarili. Sa part na ito, tanging kayo po ang higit na makapagsasabi. Listen, guys. Listen to your body. Kung okay ka pa ba? Kasi nga, sa sobrang daming ganap sa buhay, sa mundo, the world, baka nakakalimutan mo na yung ikaw. Or pwede itong kusang umangat sa'yo, kumbaga hihilahin ka naman ng universe na pahinga rin pag may time. Recharge your batteries. Or higit kayo magiging private lang, or talagang gusto niyo lang munang mapag-isa, or merong alone time. Lalo dito kung meron kayong ilang tension, kahit sa simpleng emosyon, umaangat. Kasi di ba kapag nakapag-recharge tayo ng baterya, dyan ka nakapag-iisip ng mas matiwasay, ng mas merong klaro. Okay? So, ayan, pahinga rin. Yun yung pinaka nakikita ko rito. Healing. Para dito sa ilang healing, the star, ilang kahilingan mo na gusto mo pang ma-reach. Hindi yan imposible sa'yo, pero ito ay isang proseso na kailangan mong sabayan at pagkatiwalaan ngayong mid-March 2025, Libra. Hi Scorpio, mid-March of 2025, mid-March. Eto na ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance advice para sa inyo. As usual, minsahing gabay lamang po para sa mga Scorpio. Mid-March 2025, anong kailangan yung marinig? Message? Scorpio, guidance advice para sa mga taong ito. Para sa taong maring makapakinig nito, Scorpio, guidance para sa'yo. Scorpio. Okay, cut natin ito this time para sa inyo into 3. Kahit medyo may struggle ako, dito kasi po yung tab natin kung saan tayo nagla-live. Live na live po tayo sa ating. Uy, alam mo, sinaffle ko maigi to. Pero, umangat pa rin si The Tower. Live na live tayo sa YT. Ayan. The Two of Wands, the Tower, the Page of Pentacles, the Nine of Cups. Kuha lang tayo ng ilang messages. The Eight of Cups. Okay. 9 ba? Ayun nga, 9 of Cups and the 10 of Swords. Okay. The Page of Cups. And the 6 of Swords. Reverse. 8 and 6 of Swords. Tayo po ay general reading. Scorpio. Just only take what resonate. Magkakaiba ang bawat isa kahit pare-pareho kayo ng sign. Okay, merong ilang unexpected situation ako ang nakikita. Ito yung wala naman talaga tayong control, sa kung anong pwedeng ihain sa atin ng mundo or ng buhay. Pero meron kang control dito kung paano ka mag-react, paano ka mag-iiwan ng enerhiya, paano mo i-handle. Expect the unexpected na kanina ko pa naman mention. Pero para sa inyo, claim natin na this is something hindi naman kailangan maging malalim talaga. Maaring merong magbalik. Ito naman sa pagbabalik si Moonchild. Or merong manumbalik. Relationship-wise, napakalawak ng usaping relasyon. Could be about your personal, professional, ayan yung ilang sa trabaho from the past, especially po the 8 and 6 of Swords. Could be about your friendship, sa ilang taong hindi nyo na nakikita. Why I'm getting a message na merong reunion. Ito yung ilang unexpected, merong ilang party invites or events na hindi nyo inaasahan. So, hindi kailangan laliman yun. Maaaring merong magbalik. Reconnection, reunion, or even reconciliation po. May pag-aayos. Or, lalo pa for some na the 10 of Swords, naiwanan kayo dito ng malalim na sugat. Or naging painful ito for some of you kasi umappears si 10 of Swords. At hindi kayo nagkaroon ng closure or unfinished business ba ito? Na-ghost ba kayo? Kahit over the net, okay, I see na merong
connection na pwedeng mabuo. Kahit hi and hello lang ulit ito. Ay, dyan, magsisimula yung pag-uusap sa merong pagkaklaro. Okay? Okay, so ano lang naman, baka kahit isa simpleng pagpaplano na mabuo sa pagkikita, okay, kamustahan kasama ang ilang kaibigan or kapamilya, your loved ones. Ang lawak oo. Pero ang pinakapunto dito ay andito yung kasiyahan, yung kasapatan. Naangat yan ngayong mid-March. Lalo pat merong pagtanggap. Iba-iba tayo ng hugot, iba-iba ng pinagdaanan ng bawat isa. Pero very important kung ano yung ngayon, yun naman yung mahalaga na mahirap man tanggapin ng ilang sitwasyon. Ayoko moonshot. Ayoko ng mga ganyang reconciliation na yan. Or pagbabati na yan. Pagbabati. Pero, may pag-aayos. Okay? Deserve mo to. Deserve mo yung kahit sa kakalmahan ng iyong puso. Okay? Deserve mo yung walang isipin. Stress-free, kumbaga. So, i-claim natin that this is something maganda. Happy events or happy connections, surprises. Yes. Sabi ko nga, it could be sudden, unexpected, surprise. Why not? Maganda yung possibility. Lalo pa kung andito yung pagtanggap or aangat sa inyo yung pag-unawa na panapanahon ng mga bagay-bagay. Okay? Timing. The Two of Wands. I mean, hindi man madali para sa lahat, pero I see na meron ditong pagka-healthy na. Ito yung mapapaangat nyo sa inyong buhay relasyon. Okay, other messages. Kung hindi yun mag-apply, connection pa rin ito sa ibang bansa. For some of you naman, na merong nilulook forward sa ibang bansa, or itong unang messages ko ay may kaugnayan sa ibang bansa, why not? Hold your vision. Kung ano yung nakikita mong ikaw, 6 months, a year from now, anong pinagdadaanan mo ngayon, na parang walang opportunity, the Page of Pentacles, at ginugulat ka talaga ng buhay, sa ilang unexpected ganap na ito, panghawakan mo. Ayan, hawak mo dito ang globe. Panghawakan mo yung ikaw, yung pangarap mo pa. Huwag mong sukuan. Kahit pa parang painful or talagang merong difficulty ngayon, money-wise, or work, relationship, huwag mong sukuan. Don't stop. Be unstoppable. Alam ko, madaling sabihin, mahirap gawin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, sobrang nakaka-relate si Moonshot dyan, pero tulungan natin ang sarili daw. Note to self ito, kumbaga. Na manlaban sa kabila ng parang pagsubok ng buhay na inihahain sa atin. Lagi mong isipin na walang, masamang tinapay. Charot. Walang ihahain sa'yo ang universe o yung globe, the universe. Ayan. Na hindi mo kakayanin. Oo. Malalagpasan mo to. At pagtanggap lang sa sitwasyon at makakausad tayo. Ito yung umaangat, mensaheng gabay lamang po na may hugot pa para sa inyo, mid-March of 2025, Scorpio. Hi Sagittarius, mid-month of March 2025, mid-March 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance advice para sa inyo, Sagittarius. Anong kailangan nyo marinig? Mensaheng gabay po. Sagittarius, guidance advice para sa mga taong ito. Mensaheng gabay para sa mga Sagittarius. Guidance para sa mga Sagittarius ngayon. Anong kailangan mong marinig? Okay, cut natin ito into 3. Kunin lang po natin ang pinaka-message. Sagittarius. Okay, medyo struggle si Moonshot kasi andito yung camera natin. Kanina pa bumabagsak si The Tower. Sa ilang unang reading natin. The Tower, the 6 of Swords, reverse. Shinafol natin ito ng mabuti pero umaangat pa rin. The 7 of Wands. The 2 of Swords, reverse. So may ilang unexpected marahil para sa lahat ngayong mid-March. Unexpected ganap, sitwasyon na hindi magiging malalim na problema para sa inyong Sagittarius kasi very flexible kayo na sign.
Queen of Pentacles, reverse, Justice card, the 10 of Cups. Okay. Okay. Ano yan? Naway pantay siya. Okay. Sagittarius. Ano na naman yan? I see opportunity. Money opportunity. Claim na natin na higit kayong unang-unang nakita ko. Magiging balance or kung ano man yung hinihintay nyo na balance, reversal yung energy kung merong pagkukulang sa inyo or pagkakautang sa inyo or kung kayo itong merong pagkakautang, mababayaran, maharap, masusolusyonan, balance. Ang ganda. Merong pag-angat, pag-level up. Knight of Pentacles, Knight and Queen of Pentacles pala ay narito. Both are in reverse. Isang indikasyon na higit kayong tatatag. Yung pagiging independent nyo sa inyong buhay, karera, especially. Lalo pa, no, kung alam niyo naman sa inyong mga sarili na patuloy niyong binigyan ng proteksyon ng inyong buhay, karera, or posesyon. Nag-hustle kayo. Ayan, go for the gold. Grind kung grind, work kung work. Ito na, i-claim na natin. Work-wise, or pagdating sa inyong career, merong magandang possibility. Good news ang parating. Gaano man po kalaki, kaliit yan. Sa reality, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Pero, merong pag-angat ng inyong mga, buhay karera. Ngayon pa lang, tanggapin na, ipahayag na, ang umaangat sa iyong baraha, Sagittarius. Stay positive. At dito, matatanggap nyo yung tamang hustisya, the justice card. Hustisya hindi lang sa work. Kumbaga, guys, kung hindi to mag-apply sa inyo mismo, aking ulitin, the 10 of Cups, especially kung meron na kayong pamilya, maaaring mag-apply ito sa inyong mga partner or matatawag yung partner in crime. Kumbaga, sila itong may magandang balita na parating sa inyo, especially kung kayo mga housewife, ayan, or single mother, merong magandang possibility. At syempre, hindi lang sila yung magiging masaya. Pero kayo rin, mabibiyayaan din ng ginhawa. Wow. Okay, i-claim na natin yan. Okay, kahit pa sa mga pagkakataon, baka ito, more on positive si the Tower, claim na natin. Sabi ko nga, ito yung mga unexpected. So, expect the unexpected, yes, could be positive or negative. Pero along with your other cards, unpredictable man ang ilang sitwasyon, maganda yung aking nakikita. I-claim na natin yan. Tayo ay general reading. Hindi sa sinisira ko yung moment. Maaring ito lang yung current energy din po ngayon. Of course, wala dito ang finale sa inyong teleserye. Pero ipahayag nyo na yan. Tanggapin nyo na yan. Yung magagandang possibility pagdating sa trabaho at pera. Okay? Ano pa bang ma-add natin dito? As long, kung ito'y patungkol po sa relasyon, ganun din ang aking may iwan, balance, mutual, may kasiyahan, may selebrasyon, lalo't andito ang proteksyon. Andito yung love. Kahit pa sa mga pagkakataon sa Sagittarius na parang ginulat na rin kayo or para sa ilan, why I'm getting a message na naiwan sa ere or may ilang unfinished business, the 6 of Swords kasi umangat. So, kalma lang muna kayo, okay? Tanungin ng inyong mga sarili kung andito pa ba? Dalawa lang naman kasi ito. Pag nilay-nilayan ng inyong mga love life, Sagittarius, dalawa lang na the 2 of Swords, reverse. Sa part na ito, kayo ang higit na makapagpapasiya. Tanungin, pag nilay-nilayan, okay? Ang buhay relasyon, mutual pa ba? Yung aking ilang na-mention, nagsasabay pa ba kayo? Andyan pa ba yung hustisya? Natatanggap mo pa ba yung alam mong deserve mo? Or hindi na? At kabaliktaran, parang wala nang protection mo siya, parang naiiwanan na ako sa ere. Parang punong-puno na ito ng pagsiselos or pag-away, the Page of Cups reverse. Then maybe, ito yung sign. Kasi baka wala na dyan yung alam mo yun, yung path mo, yung landas para sa'yo. Siyempre pa, ikaw ang makapagpapasya po sa part na yan. Okay, other messages. Na-mention ko na ba? Reversal kasi tayo.
babalikan ko yung buhay pamilya or ilang malapit sa iyong buhay. Maaaring merong ilang mangailangan sa inyo. At bilang kayo itong provider for some of you or breadwinners especially, kayo yung higit na angat dito. So, maybe yung pinaka-advice, kahit sa simpleng paraan nyo or enerhiya, malaking bagay na naiiwanan nyo rin sila ng protekta or protection. Lalo pa sa mga pagkakataon na baka sila itong ginugulat sila ng buhay at ikaw yung parang anghel. Yan. Yung anghel na angat para sa kanila. So, hindi kailangan laliman, could be physically, mentally, emotionally, merong mangailangan sa inyo. Okay? Or merong nakakamiss sa inyo. Kahit sa simpleng enerhiya. Or maybe, why not? Check nyo rin itong ilang tao sa inyong paligid. Especially family members. Baka relatives. Baka hindi lang sila nagsasalita. Okay? Pero kailangan na pala ng inyong suporta. Okay? Ito yung umaangat na messages. Guidance advice mid-March 2025 para sa inyo. Sagittarius. Hi Capricorn, mid-month of March 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Capricorn, will be straightforward. Anong kailangan yung marinig ngayon? Capricorn, message. Mid-month of March. Ayan, may umaangat. Gusto ko sana itong ikat, pero hindi natin pipigilan. Live na live pa rin tayo kung saan ang tagal kong nag-pause sa YT kasi may ilang ganapan. Uy, the world, the wheel of fortune, the 5 of cups. Isa-isahin natin guys. Capricorn, the world, the wheel of fortune, the ace of cups, reverse, the 7 of wands, the 5 of cups, reverse, page of cups, reverse. Okay, ayat pa tayo. Kunin ko pa itong isa dito. The Chariot. Okay, so dito umaangat ang travel, guys. Meron ba kayong travel, Capricorn? Mid-March, kahit sa simpleng pagpaplano, the world. The Chariot, ayan, Kalesa. Wheel of Fortune. It doesn't matter naman po kung ito ay about sa abroad, international, or long distance, or short travel lang ito. Pero ayan, kahit sa simpleng plano, ideya, parang lumalawak ang inyong mga mundo or gusto niyo pang tahakin, gusto niyo pang madiscover sa buhay. Sobrang mag-a-apply ito guys. Ma-add ko to astrologically. Since mid-March, meron tayong ito sa inyo ko lang ata ma-mention ito. Dahil nakita ko si The World. Travel lang umaangat eh. Napakalawak. Mag-highlight ngayong mid-March astrologically yung travel sector. Okay? So, travel sector, 9th house. Opo, napakalawak niyan. Travel, international agenda, education, about sa education or inyong religion, communication. So, ang lawak. Maaring magbigay diin yan ngayong mid-March para sa ilan sa inyo. Diyan din pumapasok ang anything legal matters. Hindi po isang legal advisor ang Moonchild, okay? Pero, andito yung paglaban nyo, pagprotekta sa inyong relasyon, or sa anumang pinaglalaban nyo, business ba yan, partnership man, professional, or personal relationship. Okay. So, guys, tinapos tayo ni The World, the Wheel of Fortune. Kung meron talaga kayong laban, halimbawa lang naman, at hinahanapan nyo ng hostisya itong laban na ito. Physically, mentally, emotionally, or even financially, claim natin na nasa inyo ang tagumpay. Mapagwawagian ito. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Lalo pa po kung ngayon pa lang or nitong mga nakalipas ay ito lang naman yung ginawa nyo. Pinaglaban nyo. Binigyan nyo ng protekta. Okay? Ang mga gusto nyo pang ipaglaban dyan. Then makukumpleto, may solusyon, resolusyon, may tagumpay. The Wheel of Fortune, magkatabi pa. This is a great sign na meron pong success. I-claim na natin yan. 9th house, hindi kailangan, sabi ko nga, travel.
Kahit dito sa ilang inaasikaso nyo, Capricorn, could be about work, sa ilang dokumento na inaayos nyo, travel documents, visa, ayan. Napakalawak, passport, ganyan. So, claim natin, na meron itong magandang, kumbaga, hindi man moonshot, parang kabaliktaran. Kasi astrologically, may ilang glitch tayo ngayon eh. Since si Mercury, si Venus, si Mars, actually, nandito pa rin siya sa post-shadow phase kung hindi ako nagkakamali. Retrograde, guys. So, hindi ganun kaganda yung flow pa. So, hindi niyo pa man yan ma-realize, lalo pa kung this is something na binigyan niyo ng diin, ayan, paglaban, pakikibaka, claim natin na merong magandang resulta. Another reminder, guys, na yung resulta, ayan, yung outcome, at the end of the day po ay wala sa mga barahang ito. Okay, sa huli, everything still up to you kung paano mo pinanghawakan ang sitwasyon. Pero i-claim na natin na may magandang possibility, opportunity ang pwedeng ihain sa inyo ng mundo, the world, or the universe rather, ngayong mid-March. Other messages? Okay, andito, yung pakikibaka rin. Relationship-wise, family, may ilang ganap dyan. Na I will be honest, maaring at one point, merong tension, wala namang perfect relationship. Kumbaga, hindi magkakasabay o hindi magkasabay at aangat yung ilang differences. Merong tension kahit sa simpleng miscommunication. And this is something naman na mapanghawakan eh. Okay? Lalo pa kung mapapangat nyo yung boses ng walang pagkakulang or pagkasobra. Higit na magiging busy ang mid-March pa rin para sa ilan sa inyo. Kasi nakikita ko yung, yung motivation nyo. You're being unstoppable, Capricorn. Ang ganda. Very hardworking naman kasi talaga kayo. Hindi nyo pa man yan i-admit or ma-realize sa inyong mga sarili. Pero I see progress. Magandang possibility kahit pa sa mga pagkakataon, ayan, sa relasyon, especially, na hindi kayo magkasabay. Love-wise or pagdating sa family. Na ito naman, the share you, this is about your emotions, your feelings, your family. Umaandan naman kayo eh. Hindi family is family. Ayan. Hindi na yan mawawala. Pero dito lang may ilang imbalances. Pero may pagpapatawad. Everything is temporary. Kahit sa simpleng tension lang ito, lilipas yan. Okay? Wala namang perfect na, as I've mentioned. Magkakasabay rin kayo. At mauunawaan yung mga hugot nyo sa bawat isa. Or maybe yun yung pinaka-message, habaan ng PC or pasensya sa ilang ganap, lalo pa sa buhay, relasyon, pamilya. Ito yung umaangat na messages para sa inyo, mid-March of 2025, Capricorn. Hi Aquarius, mid-March, mid-month of March 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance messages para sa inyo. Para sa mga Aquarius, anong kailangan nyo marinig ngayon? Message? Guidance advice para sa mga Aquarius mid-March of 2025. Okay. Cut natin ito this time into 3. Kukunin lang po natin yung pinaka-advice para sa inyo. Okay. The 8 of Wands reverse. Knight of Wands. 8 of Swords. 8 and 8. The 4 of Swords. Ace of Pentacles, okay. 4 of Pentacles reverse, the Knight of Cups, and the Star. Okay, so meron man pong ilang reversal na baraha para sa ilang bago lang na nakakapakinig kay Moonshot Aquarius. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Okay. So, agad-agad nakita ko yung ilang, maaring maramdaman yung kabagalan mid-March. May ilang delays or glitch, especially, sa ilang inaayos nyo, inaasikaso, parang nababagalan kayo or talagang natatagalan yung pagdating sa inyo or in a way, matagal nyo na itong hinihintay, may pagkainip na akong nakikita. Could be about, tayo ay general reading po. Aquarius, pwedeng may patungkol unang-una na sa travel, work,
money, reversal po ang energy, pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Halimbawa, meron kayong hinihintay na pera na parating sana pero natatagalan. Or ilang dokumento ba ito? Or ilang pagdating sa payments? Or kayo itong kailangan ng merong mabayaran? Or kayo itong kailangan merong matanggap? So, may ilang delays. So, yung pinaka-advice, kalma lang daw po. Stay positive sa sitwasyon. Alam ko, madalas naririnig kay Moonchild yan. Pero, mahirap sa lahat ng pagkakataon, pero habaan ng PC ang pasensya dahil ito po ay isang proseso. Maaring itong taong ito, or kayo mismo, meron talagang hugot naman talaga ang bawat isa eh. Merong hugot ang bawat isa. Na minsan, mahirap pang hawakan. So, sapat na pag-unawa. Ulitin ko, alam ko tao lang din tayo. Minsan, napapangunahan ng emosyon at umiinit ang ulo, pero kalma. 4 of Swords, 8 of Swords, so pahinga lang din guys. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero very important to listen to your body. Listen to your body. Sa part na yan, kayong higit na makapagsasabi, physically, mentally, emotionally. Okay, pakiramdaman ng sarili. Kung kailangan nyo magpahinga, mag-recharge ng enerhiya, gawin yon. Minsan kasi baka hindi nyo na napapaangat yung opportunity na yan. Lalo kung ang dami nyong hinihintay, iniisip, or inaasikaso sa buhay. Pera, trabaho. So sana wag nyo rin daw po kakalimutan yung kayo. More on self-care and self-love. Syempre pa, note to self din yan kay Moonchild. Okay. The Star. Ayan, the Knight of Cups. When it comes to your relationship, baka kailangan nyo munang kumalma, magpahinga, magpalamig, if ever dyan mag-apply ngayong mid-March or kung ngayon pa lang ay daman nyo na yung tension or miscommunication or hindi pagsabay sa ilang pagkakataon ng inyong mga partner if ever you're in a relationship, married. So, palamig lang ito. Everything is temporary. The Knight of Cups, the Star, positive pa rin yung nakikita ko for some of you. Marahil, kailangan lang munang mag-chill. Mag-chill, or why not? Kung andito na sa relasyon, I'm getting a message na try something new, something different sa inyong approach. Kung paano nyo pahigit na mas makikilala or mapapalalim ang bawat isa sa koneksyong ito, gaano man kayo katagal na, or kabago pa lang. I know, parang ganun eh. Kasi malalim. Malalim on a soul level yung nakikita ko rito. Knight of Cups. Andito pa rin yung love eh, yung romance. So ayan. Parang yan, Moonchild. Parang hindi naman kami okay ngayon. Baka dyan mag-apply yung ilang delays or ilang glitch, confusion, or even frustration po for some of you. Aking ulitin, pahinga lang muna. Huwag niyong madaliin, huwag niyong bigyan ng control, sabay kayo sa ilang sitwasyong ito. Let things flow naturally pa rin sa inyong buhay relasyon. Okay? Yes po. Kalma. Lalo pa ngayon, astrologically, meron tayong ilang ganap sa ilang planeta na ongoing yung retrograde phase ngayon. Si Venus, planet of love. Si Mercury, planet of communication, transportation. Sobrang mag-a-apply sa ilang delays dito, glitch, or ilang emotional blockage na aking nakikita. Yung pinaka-the best na magagawa ay kalma, magpahinga. Ikaw na lang muna, kahit ikaw lang muna mid-March. Okay, focus on you. At recharge your batteries kasi parang may pagka-drained akong nakikita rito. Parang hindi nyo na ito napupuna or naiisip masyado kasi nga sa dami ng iniisip nyo rin sa inyong buhay. Okay, add ko to when it comes to ano to Moonchild? Ano to? Live na live pa rin tayo. Time check, 3:05 a.m. na. Live na live. Iba na yung boses ni Moonchild. Papamalat na, oo. Pero ilalaban natin about sa money. Okay? Ma-add ko to, habol natin. Ace of Pentacles. Reverse. 4 of Swords. The Star. Manifestation is the key. Hindi lang sa mga tala, syempre. Pero samahan ng dasal. Samahan ng dasal. At i-claim natin na may magandang possibility. Kahit pa sa mga pagkakataon na parang natatagalan or wala ng kinang. Yes po, may maganda dyan. May magandang parating.
May dahilan kung bakit may kabagalan. Dahil yan sa meron palang mas maganda na oportunidad ang parating or offer, why not? Money opportunity po. I-claim na natin yan para sa inyo mid-March of 2025, Aquarius. Mid-March 2025, mid-March. Ito na ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po, Pisces. Anong kailangan yung marinig ngayong mid-March 2025? Message. Mid-month na tayo. Pisces, mensaheng gabay po para sa inyo. Anong kailangan marinig ng taong ito, Pisces? Guidance, advice. Cut natin into 3. Kukunin lang po natin yung pinaka-message. Will be straightforward. Okay. The Tower. The Knight of Cups. The Four of Wands. Knight and Knight of Swords. The Eight of Wands, Reverse. Alam mong sipag ni The Tower. Shuffle natin maigit. The Lovers, the Star, and the Moon. Malalim. Bilang kayo mga water sign, Pisces, maangat pa rin yung pagkamalalim. Nagbibigay din dito ang usaping relasyon, pag-ibig, the Lovers. Gayun din, pamilya. Well, no matter what your relationship status ngayon, single ka pa man, married. Maganda, the moon and the star. Parang may ano to eh. May naisip akong kanta dito, the star and the moon. Andito yung liwanag, may kaliwanagan, or may aangat na katotohanan. May hugot. Yes, the Tower, expect the unexpected this mid-March. Pisces, it could be positive or negative. I will be honest. Pero along with your other cards, maiwan ko, no, na ito. The Star, manifestation card. Claim na natin. This is something na, yes, hindi maaring maging madali for some of you. Tayo ay general reading. Just only take what resonate. May ilan akong, why I'm getting a message. The Eight of Wands kasi, Reverse. The Moon. May ilang pangamba, pag-aalala. May ilang emotions na pwedeng umangat. Na hindi madaling panghawakan, lalo pa usaping pag-ibig, relasyon. Kung kayo nasa isang relasyon na, couples, attached, married, parang hindi siya madaling panghawakan, guys. Maaring gulatin kayo or sorpresahin kayo ng ilang bagay. At dito, syempre pa, wala tayong control sa kung anong pwedeng ihain sa atin ng buhay. Pero meron kayong control kung paano nyo ito i-handle. The Lovers. Yung love kasi ay narito. Narito? Love is love. Love is there. As long as sa pagmamahal, walang mali dyan. Lalo pa kayong mga Pisces, malalim kayong magmahal. Okay? I-claim natin ano man ang pwedeng ihain sa inyo ng mundo or ano man ang katotohanan, kaliwanagan na umangat na mahandle nyo to. Huwag kayong pangingibabawa nung pangamba, nung takot or pag-aalala. Everything is temporary. The Knight of Cups, the Lovers, the Knight of Swords, manlalaban kayo. Reversal ang enerhiya, patuloy rin naman manlalaban ng ilang taong ito sa inyong paligid. Maaaring kailangan lang ng sapat na pag-unawa sa sitwasyon at pagtanggap. Okay, may ilang maaaring changes, yes. Pero lagi niyong tatandaan na merong hugot ang bawat isa. At alam niyo na to. Malakas kayong makiramdam. Gamitin niyo yung inyong mga intuition sa kung ano mang pwedeng ihain sa inyo ng universe. Ma-handle niyo ito. Okay, ma-handle niyo. Okay, may hugot, no? Pero andito ang celebration kasi nga andito yung pagmamahal eh. Sa kabila ng ilang tensyon na possible umangat for some of you, umaangat pa rin yung pag-unawa at pagmamahal nyo. Okay? Okay. Ayan. Guys, sa reality, kahit pare-pareho kayo as a Pisces, magkakaiba ang bawat isa. Depende ito. Kahit pa andyan yung pagmamahal, mahal ko pa Moonchild. Pero kung
parang baka kasi this is something mahirap nang i-handle. Sabi kasi ni Monchal, mahal eh. Di ipaglaban natin. Depende to guys sa kinakaharap nyo. Okay? Depende sa tinatakbo ng relasyon. Tanungin po ang sarili. Sa aking ilang na-mention, anito pa ba yung pagmamahal na yan? I mean, the lovers, baka ito yung pinaka-advice, mutual pa ba? Or okay pa ba kayo? Nagsasabay pa ba kayo? Kasi baka isa na lang yung higit na lumalaban. Okay? Ano man ang pinagdadaanan, merong solusyon, yes. Pero depende sa tinatakbo ng inyong pagsasama. Gamitin ang puso, yes. Pero paangatin din po, gamitin mo rin ang iyong pagiging praktikal at hindi puro emosyon. Okay? Okay. For some of you, habol ko to. Kung ito'y may patungkol sa money, sa trabaho, yung ilang pangamba na aking na-mention, maaaring higit kayong kailanganin pa rin ng ilang pamilya, kapareha, relationship-wise, family, the Four of Wands, the Tower. Maaaring, andito yung isipin. Andito yung hugot. Okay? Yung support, reversal. Maaaring kayo itong higit na mangailangan or kayo itong higit na kailanganin, Pisces. Wala dito sa ilang ganap na ito, na ang hirap ang hawakan. Pero ulitin ko, suporta ang umaangat. Baka kailanganin kasi kayo, unexpectedly, ng ilang taong ito sa inyong paligid. Sapat na pag-unawa na kahit ginugulat tayo ng buhay, ayan, laban lang. May dahilan. At sa huli, yan ay para rin sa iyong higit. Alam ko, Monchal, parang ang hirap paniwalaan, pero sa huli, lagi natin iisipin na mayroong dahilan ng mga sitwasyon. Yan din po ay para sa inyong higit na ikabubuti. Okay? May ilang taong suporta, partnership, love, family, hindi ka dito nag-iisa. Or itong ilang tao sa inyong paligid ay hindi rin nag-iisa. Reversal tayo. Support and yung love, yung commitment sa relasyong ito. May pagtutulungan, may selebrasyon akong nakikita. Huwag kayong panghinaan ng loob or pangamba. May liwanag, the star, yung blessing galing sa mga tala. Pero syempre pa, hindi lang natin iaangat yan sa tala or sa universe, pero syempre pa, lalo higit sa Kanya. Pagdating sa inyong mga faith, or ano pa man po ang inyong religion, samahan ng patuloy na dasal, okay, at tiwala sa Kanya. Tiwala sa proseso at sa inyong mga sarili. Ito yung umaangat na may hugot pa mid-March 2025, Pisces. Babay na, babay. Babay na. Ano? Mayaw ko! Mayaw ko! Natali! At si mami to. Natali! Natali! Natali ka! Tell mo kay daddy, tell mo kay daddy. Susunod natin tatali next time. Ano? Hoy, tama na muna! Ano?